noong bisperas ng bagong taon, umuulan ng niyebe. Ang tahanan ng pamilyang Starbaum ay maganda ang pagkakadekorasyon, puno ng makukulay at makinang napalamuti at isang malaking Christmas tree na may kumukutitap na mga ilaw. Biglang may kumatok sa pintuan. Si Clara, ang pinakabatang anak, ay masayang tumakbo at binuksan ito. Pagbukas niya, pumasok ang kanyang paboritong tiyo, si Tito Drosophila, na may daladalang maraming regalo. Nang makita ito ni Clara, tuwang-tuwa siya. Wala siyang pasensya na maghintay pa hanggang hating gabi. Gusto niyang makuha agad ang kanyang regalo. Hindi na siya binigo ni Tito Drosomaya, kaya ibinigay na nito ang regalo. Excited na binuksan ni Clara ang kahon at ang laman, isang kakaibang laruan, isang nutcracker na may nakakatawang mukha, pulang ilong at manipis na bigote. Wala pa siyang laruan na katulad nito noon. Labis niya itong ikinatuwa at agad na nilaro. Sumasayaw pa habang hawak ito. Ngunit ang kapatid niyang si Fritz na malikot at makulit ay hindi natuwa sa natanggap niyang regalo. Inihagis niya ito at mas nagustuhan ang nutcracker ni Clara. Sinubukan niyang agawin ito. "Gusto ko ito! Akin na lang ito!" sigaw ni Fritz. Sa huli, nakuha niya ang nutcracker mula sa kamay ni Clara at tumakbo paitaas. "Fritz, ibalik mo ang laruan ko. Maglaro ka na lang ng sayo." Pagmamakaawa ni Clara. Ngunit nabasag ang isang braso ng nutcracker. Naluha si Clara at umiyak. "Huwag kang mag-alala, Clara. Aayusin ko iyan," sabi ni Tito. Lumipas ang hating gabi. Tapos na ang selebrasyon ng bagong taon. Napagod na rin si Clara at nahiga. Pero hindi mawala sa isip niya ang nutcracker. Sana maayos na ni Tito ang laruan. Bulong niya bago pumikit. Nagising siya at bumangon, nagtungo sa sala. At nandoon nga ang nutcracker, maayos na at nakaupo sa ilalim ng Christmas tree. Masayang yakap ni Clara ang nutcracker at nakatulog na may ngiti sa labi. Ngunit hindi nagtagal, may narinig siyang kakaibang ingay habang natutulog. Pagmulat niya, parang nananaginip siya. Ang mga kasangkapan sa bahay ay tila lumalaki at ang Christmas tree ay naging higanting puno. Pero hindi pala lumalaki ang paligid. Siya mismo ang lumiit. Biglang lumitaw ang hari ng mga daga kasama ang kanyang hukbo. Natakot si Clara, pero hindi siya nakatakas. Pinapalibutan na siya ng mga higanteng daga. Ngunit biglang nabuhay ang nutcracker. "Clara, huwag kang tumayo lang dyan. Umpisahan na natin," sigaw nito. Magkasama silang umakyat sa puno at nakatakas sa itaas na palapag. Ngunit patuloy na naghahanap ang mga daga. Samantala, nagtungo ang nutcracker sa tindahan ng laruan. Nakita niya ang mga sundalong lata sa bintana. Binato niya ng bato ang salamin at nabuhay ang mga sundalo. "Nandyan ang hari ng mga daga at huhulihin si Clara!" sigaw ng nutcracker. Agad na sumama ang mga sundalo at bumalik sila sa bahay. Nagsimula ang matinding labanan, mga espada laban sa mga daga. Ngunit mas marami ang hukbo ng mga daga. Maraming sundalo ang nasugatan at ang nutcracker ay halos mawalan na ng lakas. Nakasilip si Clara at nakita ang hari ng mga daga. Napapatay na sa nutcracker. Sa sobrang takot, hinubad niya ang kanyang sapatos
at inihagi sa ulo ng hari. Bumagsak ito nang walang malay. Nang makita iyon ng mga daga, alam nilang natalo sila. Dinala nila palabas ang kanilang hari at tuluyang umalis. Niyakap ni Clara ang Nutcracker na nakahandusay at umiiyak. "Nutcracker, gumising ka!" Biglang lumitaw ang isang mabait na diwata na may pakpak at hawak na mahiwagang tungkod. Hindi niya matiis makita ang luha ni Clara kaya ginamit niya ang kanyang mahika. At sa isang iglap, nagbago ang Nutcracker, naging isang gwapong prinsipe. Namangha si Clara at natuwa. Hinawakan siya ng prinsipe at nagsimula silang sumayaw. Habang sumasayaw, parang lumulutang si Clara sa himpapawid. Nagpakita rin ang Candy Fairy at dinala sila sa Candyland, isang kaharian ng candy, puno ng jelly beans, bulaklak na candy, paru-parong rosas, at gintong mansanas na matamis. Doon, ikinuwento ni Clara ang kanyang karanasan. "Alam na namin ang lahat ng nangyari," sabi ng Candy Fairy. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka na." Tumayaw ang mga diwata at bulaklak, sinabayan ng musika ng plauta. Maya-maya ay sumama rin sina Clara at ang prinsipe. Lahat sa paligid ay sumasayaw, mga puno, lollipop at candy. Nagulat si Clara nang mapansin niyang nasa entablado siya at ang mga tao sa harapan niya ay pumapalakpak. Yumuko siya at ngumiti. "Clara, Clara." Pagdilat niya, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Nasa kandungan niya ang Nutcracker na laruan. "Anak, dito ka ba natulog buong gabi?" tanong ng kanyang ina. Nalito si Clara. Para bang totoo ang lahat ng napanaginipan niya. Ngunit ngumiti siya at pumikit muli. Umaasang babalik siya sa kanyang mahiwagang panaginip.